Noong inilabas po ni Moses yung mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians upang sila po ay dalhin po sa Promised Land, nagpakita po ang Panginoon ng samut-saring mga miracles, mga kababalaghan, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensa. At alam niyo po ba mga kapatid, kahit na nakita na ng mga Israelita yung kababalaghan na ginagawa ng Panginoon, nagkaroon pa rin sila ng pagdududa sa Panginoon. Nagre-reklamo pa rin sila habang sila po ay naglalakbay patungong Promised Land. Kahit nakita na nila yung pagbiyak po sa dagat na pula, kahit na sila po ay nilililiman ng ulap mula sa langit kapag sila po ay naiinitan, at meron pong apoy na siya pong nagsisilbing ilaw nila kapag gabi. Bumukal na yung tubig mula sa bato na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Pero still, nagawa pa rin nilang magreklamo at ang sabi nila, dinala nyo ba kami dito upang patayin? Mabuti pa'y bumalik na lang kami doon sa Egypt sa pagkaalipin. Minsan ganun po tayo kapatid. Ang dami na po nating nakitang kabutihan ng Diyos. Ang dami na pong buhay ang binago ng Diyos. Narinig na po natin ang samot-saring mga testimonies ng kadakilaan, ng kabutihan, ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Panginoon. Pero still nagagawa pa rin nating magreklamo sa buhay na para bagang walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Nagagawa pa rin nating isipin o ang worse, nagagawa pa rin nating bumalik sa dating pagkaalipin sa kasalanan. Kahit na tayo'y pinalaya na ng Diyos sa gapos ng mundong ito. Gumising po tayo kapatid. Hindi porket hindi sinagot yung ating mga panalangin, hindi na mabuti ang Diyos. Hindi porket tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema, hindi na mabuti ang Diyos. Ang Diyos po natin, regardless man kung anong nangyayari, anumang sitwasyon sa buhay po natin, mabuti pa rin siya. At Diyos pa rin siya na dapat sambahin at luwalhatiin. Huwag po nating gayahin yung attitude ng mga Israelita nung panahon ni Moses na mareklamo. Magpatuloy po tayo kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.